Halos isang buwan mula nang magsimula ang kaguluhan sa Marawi City, inabutan namin ang isang pulutong na mga sundalo na naghahanda para sa muling pagsabak nila sa bakbakan. Nagpapatuloy ang kanilang misyon, mailigtas ang mga naiipit na sibilyan at mabawi ng gobyerno ang mga barangay na sinakop ng grupong Maute. Kasabay ng pagsugod ng mga sundalo, ang mga taga-media naghahanda na rin para sa coverage. Ito yung SOP namin. Kung mapasok na sa Marawi City, kailangan nakasuot na yung mga vest namin. Mahirap na. Maraming ligaw na bala dito eh. Tara. Okay, go. Doble ingat kami ngayon. Lalo na't isang foreign journalist ang tinamaan ng ligaw na bala dito malapit sa Kapitolyo. Tumama ang bala sa leeg ng Australian journalist na si Adam Harvey. Galing si Harvey sa labas ng Kapitolyo ng Lanao del Sur para kuhanan ng video ang sitwasyon sa labas nang matamaan siya ng ligaw na bala. Tinanggal ang bala sa leeg ni Adam at agad siyang dinala sa Maynila para magamot. Bandang alas 9 ng umaga, dumiretso na kami sa isang area na naklear na ng militar. Ilang sandali pa, nagsimula na ang airstrike ng gobyerno. Ang commercial district ng Marawi ang sentro ngayon ng bakbakan. Nasa 4 na barangay pa raw ang hawak ng grupong Maute. Ito nakikita nyo sa aking likuran, ito yung commercial district ng Marawi City. Sa lugar na yan, nakasentro ang mainit na labanan sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at ng mga teroristang Maute. Mag-iisang buwan na itong krisis dito sa Marawi City. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kasiguruhan kung kailan ito matatapos. Nasa final stage na tayo ng ating offensive operations. Kung titignan mo yung territory ng Marawi City, konting area na lang yung defensive positions. Ito yung mga vantage positions na occupied ng local terrorist group ng 2 linggo. Ito ngayon ay atin nang na-clear, na-take over natin. Ginawa rin nating vantage position ngayon. Medyo nahirapan tayo dahil sa presence ng highly structured buildings plus high density population. Ito yung sinasabing nung day 1, yung more than 2,000 na civilians na natrap doon sa hostile area. Pagkatapos ng airstrike, ito ang makikita sa gitna ng lungsod ng Marawi. Mga usok na iniwan ng mga inilaglag na bomba mula sa mga eroplano ng pamahalaan. Pagkatapos, tuloy na naman ang labanan sa pagitan ng pwersa ng pamahalaan at ng mga teroristang Maute. Ngayong araw na ito, pang 27 araw na ng krisis dito sa Marawi. Gamit ang teleskopyo, kita sa videong kuha ng isang spotter ng militar ang kanyang kabady na sniper na pinuputukan ang mga sniper ng Maute Group. Pero gumaganti rin ng putok ang kalabang sniper na nagtatago sa butas-butas na gusaling yan. Kita pa nga ang tama ng bala sa salamin mula sa sniper ng Maute. Pagkagat ng dilim, sa wakas ay tumahimik din ang paligid. Noong gabing yon, pansamantalang tumigil ang putukan. Mula na magsimula ang kaguluhan dito sa Marawi City, ganito na ang karaniwang mong makikita sa lungsod. Mga kaling walang tao, mga bahay na bakante. Siguro ang tanging pinagkaiba lamang ay simula na mag-umpisa ang kaguluhan, hindi na ngayon katindi ang putukan nito mga nakalipas na araw.
Ngayong araw na ito, June 15, lumalabas sa opisyal na tala ng gobyerno, 59 na mga pulis at sundalo ang nasawi sa nagpapatuloy na opensiba laban sa Maute Group. Sa hanay naman ng mga terorista, mahigit 200 na ang napapatay. Ang malungkot, nadaragdagan pa ang bilang ng pulis at militar na binawian ng buhay dahil sa gera. Isa sa kanila si Private First Class Ruel Cabunita Jr. Kwento ng kanyang ina, pangarap daw talaga ni Private Cabunita na maging sundalo. Ilang beses na kasi niyang naranasan ang kaguluhan sa kanilang bayan sa Lanao del Norte at alam niyang kailangan ng gobyerno ang mga sasabak sa kasundaluhan. Sobra po sakit kasi ang dami kasi siyang pangarap para sa amin. Parang makatulog na rin ba siya kay maliit pa yung mga kapatid niya. Tapos wala kami kulang pa yung ko sabi niya para makatulong na rin. Madami talaga siyang pangarap. Naulila ni Private Cabunita ang kanyang 9 na taong gulang na anak. Masakit man, unti-unting tinatanggap ng kanyang pamilya ang nangyari sa kanya. Ang nagpapagaan daw sa kanilang loob, namatay na bayani ang kanilang anak. Ganun din nangyari, tanggapin na lang natin kay sa pa ngayon, di man tayo ang may-ari na niya kaya na yun man ang sinumpaan niya, alam na natin yan.